Na kanyang ina sa EDSA noong 1986. Buwelta naman ang Malacanang, hindi nagpapatol ang taong bayan sa anumang shortcut. Nagpapatrol RG Cruz. Hindi nagpaligoy-ligoy si Senador Boynoy Aquino nang tanongin kung posible pa ba ang people power sakaling magkaroon ng failure of election sa Mayo. Habang nakakampanya sa Pangasinan kanina, sinabi ni Aquino na babawiin ng taong bayan ang poder ng kapangyarihan sakaling pumalya ang halalan. Honestly, ultimately resides in the people. If they feel that their will has not been thwarted, and it can be shown clearly that it has been, if that is the case that happens, then I'm sure that they will, again, parang retain the sovereignty unto themselves. Halos ganito rin ang sagot ng mga kapatid ng senador sa nakaraang kampanya sa Iloilo. I really don't know what we will do if elections fail, but like in 86, I feel that the people will not take this sitting down. And then, I don't know what will happen this time, pero if it fails, I'm sure that something will happen. Magtatagumpay din ang gusto ng mga tao na mangyari. Sarap luto ni Daddy? Ha, baby? Masarap luto ni Daddy? Ha? Manakaw sa kanilang Luto ni Daddy yan, yung food mo. Tawag ng people power. Wala pa rin siyang sagot ng tanungin kung pangungunahan niya ang people power gaya ng ginawa ng kanilang ina noong 1986. At this point in time, it's premature. Let's give the COMELEC the benefit of the doubt. But it is up to the COMELEC whose responsibility it is to run the elections, to make that May kanin ka pa sa bibig. May kanin ka pa sa labi. and reflective of the people's will. Baby, baby, uy. Mga militanteng grupo. Ayon kay Bayan Muna Kiss muna. Kasinyo, magkukulay sila, orange at pula sa EDSA kapag nagkaroon ng failure of elections. Susuportahan din ng grupong Black and White Movement si Aquino sakaling magpatawag siya ng people power. May mensahe naman si Aquino sa gobyernong Arroyo. Mahiya naman sila. After 9.5 years, we can't even manage a peaceful transition. Siguro parang more than anything, kung meron man nagde-design na ganito sitwasyon na may instability sa air, huwag na nakalimutan, buhay ng 100 milyong Pilipino ang pinaglalaroan dito. Hindi po chess piece yan. Sagot naman ng Malacanang, hindi nakakagati ng taong bayan ang anumang shortcut. Many of his leaders appear to develop an unhealthy addiction to EDSA adventurism. It is nothing but a naked threat of power grab in case the voters turn them down at the polls. Unluckily for these people, our countrymen have grown tired of unconstitutional shortcuts, no matter how well-intentioned. Titiyakin ng Liberal Party na hindi papalya ang mga makinang gagamitin sa automated election. Ay, baba dyan, April. News Patrol ng Pilipino. At yan, mabalik na kalap sa aming mas malawak